pinailan kayo ng kaso sa NTF-ELCAC. Ano po yung case against the company? Yes, nalaman lang natin, pinagko-komento tayo ng kataas-taasang hukuman sa isang petition for certiorari na final ng NTF-ELCAC na kung saan kine-question yung legalidad, constitutionality ng COMELEC Resolution 11116 natin. Yan yung tungkol sa ating anti-discrimination policy, more particularly on the issue of tagging. And hindi ko pa nababasa yung kabuuan ng petisyon, subalit binibigyan kami ng 10 araw upang i-defend yung ating pong naging resolution na yan at posisyon ng komisyon. Kami naman po ay napag-usapan na kaagad namin ng Law Department namin kanina and manghihingi kami ng extension. Well, unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF-ELCAC ay ang Solicitor General. So, the COMELEC will be left to defend itself by our Law Department. Siyempre, yung sarili namin, i-defend namin. Maganda itong pagkakataon sapagkat upang malaman natin kung talaga bang may kapangyarihan ng COMELEC na i-define yung mga bagay na pwedeng magkaroon ng diskriminasyon sa panahon ng kampanyahan. And at the same time, kung meron ba kaming kapangyarihan na mag-punish, mag-disqualify ng mga kandidato para dito sa bagay na ito. And pangatlo, ay maganda na rin kung talaga bang may definition yung tinatawag na tagging. Kasi sinasabi po nila noong pa na wala daw po, hindi naman daw po defined yung issue ng tagging sa ating pong mga batas at kahit ng Korte Suprema. Bagamat sinasabi namin na meron naging desisyon ang Korte Suprema. So yan po, sasagutin ng COMELEC. Tama na rin po ito in preparation for the 2028 elections sapagkat ang aming pong desisyon, lalo na si Commissioner Maceda ang magiging steering committee ng 2028 elections, na paninindigan namin, ipapatupad pa rin namin ang same resolution sa darating na mga electoral exercise. Wala naman TRO kasi in the first place, sa kasalukuyan, malamang naman na with all due respect, without preempting the action of the Supreme Court, tapos na rin naman yung halalan. So mukha namang at this point, magiging moot and academic yung issue as far as the TRO is concerned sapagkat pinatupad na namin yon yung bagay na yan. And mukhang at this point, mukhang hindi na yung TRO ang pakay nila, kung hindi a declaration kung yan ba ay legal, unconstitutional, or hindi. Meron chair definition sa Hindi tayo nagkakamali para noong last week, kaya kami nakatanggap ngayon ng order mula sa ating kataas-asang hukuman upang sagutin, magbigay ng komento sa petisyon na na-file dito. At alam namin actually, nung ginawa namin yung resolution, pinagsama-sama natin yung anti-discrimination against women, anti-discrimination against anybody suffering from physical incapacities or other kinds of incapacities, o dahil ikaw ay babae, o dahil sa iyong relihiyon, o dahil sa ikaw ay may sakit na AIDS, and such other forms of discrimination. Alam namin na may pupunta sa Korte Suprema. Pero sana po maunawaan ng lahat na maaaring naapektuhan ito o maaaring nasagasaan ng resolusyon na to, na pinagsama-sama lang ng COMELEC yung mga existing resolutions na o batas na umiiral sa ating bansa patungkol sa paglaban sa diskriminasyon. Sinasabi naman ng COMELEC na hindi porket kampanyahan ito, libre ka magsalita sa stage, ay pwede ka na mag-discriminate laban sa kung kanino o pwede ka nang mag-yurak ng karangalan ng kahit na sino. Hindi po garansya ang isang kampanyahan o halalan para labagin ang karapatang pantao ng kahit na sino. Initially, siyempre kapag kakinwestiyon mo yung resolution, maaaring ang patungkol mo yung issue ng tagging, pero siyempre, hindi mo may iwasan questionin yung kabuuan ng resolution. Maaaring ang pakay nila yung tungkol sa issue lamang ng tagging at siyempre yung mismong inattach nila doon sa petition ay yung kabuuan ng aming resolution on anti-discrimination. In fact, may kasunod pa yun, di ba? Yung kasunod naman namin doon, yung pagkakaroon ng safe spaces. Hindi lamang sa kampanyahan, hindi lamang sa mga presinto, o hindi sa mga polling places, sinama na din natin yon. So, kasama na rin yun doon sa anti-discrimination. So, kung ang patungkol nila ay sa tagging, again, ang inyo pong commission election ay very much willing, able, and will defend our position, hindi lamang sa issue ng tagging as a form of discrimination, kung hindi sa other forms of discrimination na nakalagay sa aming resolusyon. Sasagutin po namin ang lahat na yan sa aming komento sapagkat meron din kasi silang mga nauna pa na mga liham sa atin at maganda rin siguro doon sa aming komento ma-discuss yung mga liham na iyan sapagkat napaka-importante
na matalakay ng malawakan. Alam nyo, sabi ko nga, ito na yung tamang pagkakataon nga siguro. Papasalamat na rin kami sa kanila na tinaas nila kami sa Korte Suprema sa bagay na yan. Kasi nga, may mga bagay na kinakailangang masettle. Kasi kung may mga pending cases sa amin tungkol sa issue ng tagging, later on, tataas din kami sa Korte Suprema dahil baka mali nga yung definition namin ng tagging o kaya naman baka may mas malawak silang pagkakaalam sa tagging o baka naman naging napaka-overbreadth yung aming definition sa tagging o kaya naman baka naman talagang wala kaming palang kapangyarihan na mag-punish sa isang organisasyon, tao, grupo pagka sila ay nag-violate ng anti-tagging resolution ng Commission on Elections. So, yung mga binabanggit nila na mga specific cases, maaaring ma-discuss din namin yon sa aming ipa-file na comment sa Korte Suprema.